po si Edith, 44 years old. May 7 anak, wala nang asawa. Ang asawa ko namatay noong September 20. Iniwan sa akin yung 7 kong anak. Street saver lang po ang kinabuhay po sa akin mga anak. Namatay ang asawa ko sa diabetes, komplikasyon niya. Hindi ko kaya siya namatay, hindi ko na siya kayang ipagamot dahil wala na akong pera. We have found temporary shelter here after her husband got sick. All the houses here are illegal settlers. She was born in the province and raised in this place. She still lives in the slums area with her children. This used to be a barangay outpost. The second floor were built to be their bedroom. As you can see, the walls are made up of roofs and it's really hot in the afternoon. During rainy season, the rain pours inside their house. Itinaguyod ko ang asawa ko nagkasakit, 2 taon. Ako lang ang nagbuhay sa mga anak kong 7. Asawa ko, ako lang din nagbuhay. Ako aruga sa kanya, ako nagbili ng gamot. Ngayon, namatay siya kasi may isang anak ako nasa probinsya. Pinalagaan ko sa mother ko kasi hindi ko na siya kayang paaralin. Kaya nandoon siya sa mother ko ngayon. Nasa akin ang ani. Ang panganay ko, si Belma, 24. Pangalawa, si Pamela, 21. Si Boy, 19. Joel, 16. Rinaldo, 11. Joanna, 8. Jonalyn, 6. Ang nag-aaral, 2 na lang po. Si Rinaldo, grade 4. Joanna, grade 1. They have a really hard life. Especially she had 6 children to raise. Ako po si Pamela, 21 years old. Huminto po ako ng 3rd year high school. Tinulungan ko po ang nanay ko na masukan po ako. Hindi po alam ng amo ko na mahika po ako. Tinago ko po sa kanila. Kasi po, baka ako hindi ko pasukin ang trabaho. Iyon, nagtrabaho po ako. Doon po, sakit po ako ng todo-todo. Ngayon po, kakatapos ko lang po ng hika. Hindi po kasi ako makahinga doon sa trabaho. Kaya kinuha ko ni mama. Sinabi ko kay mama hindi na ako makahinga doon. Yun po. Pinauwi naman po ako ng amo ko. Sinabi ko po na totoo na may sakit She po worked ako. as a housemaid for a year. May maintenance ka bang gamot? Opo, para sa tanghol po. Paano kapag nasumumpong yung hika mo? Nagpapausap po kami lang, pinapausap po ko ni mama. Saan? Sa clinic po. Gano'n kadalas yung pagsumpong ng hika? Minsan po sa isang buwan, 4 na beses. O kaya sa isang linggo, mga 2. Depende ho, pag na sobrang pagod po ako, natutuyan ko ng pawis. Tapos naasisingot ko ba yung ng aso, alikabo. Ganun po. Pasok po ako traction, 300 po. Na-apply po ako 3. Tulog po ako sa magulang. He only works twice a week. Si Joel po, papasok po ulit ngayon. 9-2 po siya. 9-2 po siya dahil nagkasakit po siya ng matinding sakit. Babalik po siya ngayon sa grade 7. Ano pong klaseng sakit na yun? Mayroon po siyang sakit, komplikasyon po sa baga. This water is stinking under their house. Maybe this is one of the reasons why the 2 children getting sick. They have a toilet that has a small hole straight to polluted water and they can inhale it every single day. When you look at Joel, you can see his tiny physical build at the age of 16. The doctor from the municipal said he is malnourished and easily to get sick.
Ang sahod ko po sa strip saver ko po, 218 a day. Kasama ko po ang dalawa kong anak. Napasok ako 4:30 ng madaling araw. Ang balik ko alas 2 ng hapon hanggang 4:30 po ng hapon. Hindi naman po ba mahirap yung trabaho niyo po? Mahirap din po. Katulad ngayon, mainit din ang trabaho namin. Nag-iingat lang po ako kasi baka ma-stroke po ako. Siyempre, marami po akong anak. Yung sahod ko, pinagkasya ko na lang po. Minsan may pagkain kami, minsan po wala. Ganun lang kasi wala kaming mautangan na tindahan kasi ganun lang ang trabaho ko. Katulad ngayon, di pa kami nag-agahan, nagtanghalian kay wala kaming bigas. Ang trabaho ng anak ko, minsan-minsan lang. Sa inyo po ba itong tinitira niyo po? Hindi po, abandona na po itong bahay na to. Tinayuan ko na po kasi pinaalis kami sa tinirhan po namin. Bakit po kayo pinaalis sa atin? Kasi hindi na po kami nakabayad ng upa ng bahay. Kano po ba ang upa niyo dati po? Kwanto po? Paano po yung sa kuryente niyo, Nay? Nagbabayad po kami ng 900, isang kinsinas. Napansin ko po ate, mangyak-ngyak po kayo. Siyempre na ano po ako sa kahirapan ng buhay namin. Marami akong anak. Marami kasi akong obligasyon sa bahay na to. Minsan makakain, minsan hindi po. Kaya naiiyak lang po ako dahil sa kahirapan namin. I can feel her words, how hard their life is. Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Puro yero lang po. Tapos butas-butas pa po yung yero. Nahirapan po kasi puro butas, puro tulo. Kung saan ang walang tulo, doon kami higa. Tapos binabaha ito galing sa tagiliran. Hindi naman po binabaha dito. Binabaha sa baba. Paano po yung tubig niyo po? Dahil wala naman po linya ng tubig dito, di ba? Nag-iigib po kami ng malayo para pang paligo lang namin, pang inom namin. Paano yung pambili, Nay? Pati tubig? Pag wala kami pambili, kung mangungutang ako, kung pautangin ako, makaligo kami. Pag hindi kami pautangin, wala. Tapos ang init pa po ngayon. Tulad ngayon, hindi pa sila nakaligo dahil wala ako pambili ng tubig. Magkano isang balde, Nay? 4. Nangangamba po ako nitong bahay namin. Baka po gamitin na ito. Baka paalisin na kami. Wala na po kaming matiran. Kawawa naman mga anak ko. Bakit naman po na nangangamba po kayo? Siyempre, hindi naman to sa amin. Tinirahan ko lang ito. Hindi po ako nag-ano nito na amin na talaga. Maganda talaga. Magkaroon kami ng sarili. Kahit kubo-kubo. Para magiging amin na. Hindi ako nangangamba. May naiisip po ba kayo na pwede nyo pagkakitaan na? Oo, matagal ko ng pangarap yun na magkaroon ako ng puhunan kahit maliit lang dahil gusto kong magtinda sa construction at saka dito sa bahay namin. Kaso lang wala akong pera ganun kalaki. Katulad ng ano po? Katulad ng magtitinda, magbili ka ng mamumuhunan ka. Kasi yung kita ko tama lang pangkain ng anak ko. Minsan mayroon, minsan wala. At least extra income po. In our own little way, we decided to buy some groceries that her family needs, and the things that she'll be needed to grant her little wish that will surely help them financially. Kaya po kami nandito, Nay, para ibigay po yung tulong na galing po kay Sir Mark at kay Ma'am Ria po. Ito po yung cash. Maraming salamat, Ma'am Ria, Sir Mark. Maraming salamat na nabigyan niyo kami ng tulong sa kakayanan niyo po para sa pamilya ko po. Maraming salamat po. Magkaroon na kami ng puhunan sa kapaningan. Maraming salamat po, Ma'am Ria, Sir Mark. Maraming salamat. At bilang yan, Nay, meron pa kaming sorpresa para po sa inyo. Halika, samahan niyo po ako sa labas. Maraming salamat, Sir Mark, Ma'am Ria.
sa bahay. Masaya ba kayo? Oo. Malaking tulong po na binigay niya sa amin. Dandahan kayo na. Mapagsa sila na. Dandahan kayo. Ay, ito na yung pwede niyong gamitin para panimula sa negosyo natin. Maraming salamat kay Sir Mark. Maraming salamat po. Pwede kayo mag-shake. Magnegosyo. Opo. Tapos ito pa yung mga grocery na. Maraming salamat din po sa tulong. Meron na rin kayong mga pwedeng gamitin para sa maliit na business. Maraming salamat. Salamat din po. Yellow na lang kailangan natin. Ito pa po, Nay. Pwede niyo pong tingnan, Nay. Salamat. Hanggang na. Salamat po! Wow! Pato! Yay! Salamat po. Maraming salamat po. Okay, bird! Lala! Dito! Maraming salamat po. Sir Mark. Tapos na ito. Ang manok, saka meron din binili. Tapos may pang spaghetti. Tamang-tama po, pang birthday po ni Joel ngayon, araw na po. Maraming salamat po, Sir Mark. Ito pa niyo, Maraming salamat. Salamat din po. Tara, Nay. Turuan kita kung paano gamitin yung blender. Patagal ba? Di, isataksak tatay. Magawa ka na ng lamisa ngayon. Para bukas magkapagtinda na tayo. Kasi kumpleto na, oh. Diyos. Yellow na lang, bibili tayo ng ice cube. Nanay Edith cannot contain her excitement. She wants to start her shake business tomorrow. So I teach her how to use her new blender that we gave. Kailan niyo po balak magsimula ng shake business, Nay? Bukas na po, kasi may pamuna na po kami. Maraming salamat, Ma'am Rhea, Sir Mark, makapag-enroll na po yung aking anak. At saka mag-celebrate na po kami ngayon sa birthday ng aking anak. 16 years old na po. Maraming salamat, Sir Rhea, Sir Mark. Ang ganda ko na. Ang tanda ko na. Nalo pa rin ako. Maraming salamat, Sir Mark, Thank sa you po, bigay niyo po lahat sa po. amin. Maraming salamat. Nakaraos din kami sa kahirapan namin sa bigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Bigyan po kayo ng magandang katawan po dyan sa ibang bansa po. Maraming At sana maraming po salamat. rin po kayo matulungan. Nakatulad Marami din pa po kayo namin. matutulungan. Hindi Thank kayo you, thank namin you po. makakalimutan. Sa inyo pong dalawa, maraming salamat po kayo pong sponsor. Sir Mark, Ma'am Rhea, sa Thank inyo you po, pong thank dalawa, you po. maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Alagaan po namin to. Salamat Sanay. din po. Salamat Good din luck po. sa bago mong Nawala birthday. na yung habag ng grabe ng habag ko. Masaya po ba kayo, Nay? Masaya na po kami ngayon. Maraming salamat na po. Nanay Edith will now have a shake business in front of their house. While she sweeps the street, her children will help to sell powdered fruit shake at home. She can now send her children to school and feed her family right. With the right amount of love and effort, this world will be a happy place to live. God bless.